Makakausap natin si Governor Noel Rosal ng Albay. Magandang umaga po, Governor Rosal. This is Aljo Bendijo ng RMN Manila DZXL 558. Good morning, Aljo. Kumusta na ho, Governor Rosal? Ang Mount Mayon ngayon itinaas na sa Alert Level 3? Yes, medyo kagabi na medyo na-late na tayo dahil sa pag-mobilize ng mga tao. But so far, okay naman po. Accounted natin yung 2,889 na individuals representing about 729 families. No? Opo. So medyo bumaba na ito kasi may mga naibaba na tayo sa permanent danger zone na medyo naalis na tayo. Kaya ngayon, medyo bumaba na yung population na kailangan ilikas na dapat talaga wala dyan sa 6 kilometers permanent danger zone. Okay. No? So may mga nakatira pa rin ba dyan sa 6-kilometer permanent danger zone? Wala na. Actually, nung mga una, alam mo naman, galing tayo sa mayor, talagang noon marami pa yan. Pero ngayon, out of the 7 municipalities and cities na nakapaikot, only 3 na lang ang talagang medyo hindi pa tayo nakakasolusyon ng long term. We have still 700 families. Ang pinakamalaki dyan yung munisipyo ng Malilipot, yung munisipyo ng Kamalig, saka yung Tabaco City. Ito ang wino-work out natin na sana next time may long term na. So from more than 7,000, at least bumaba tayo ngayon to 2,889 individuals. Opo. So ito po yung sinasabi natin na may mga anak buhay dyan sa taas kasi mataba ang lupa, alam mo naman. Anak buhay, yan ang reason why they're there. Pero ito talaga ang kailangan natin political will para every now and then hindi tayo ganito, kailangan ibaba pa. So ito ngayon ang sitwasyon na nasa mga evacuation na yan, and today mag-i-issue na mag-release na ang DSW ng food stock, good for 1 week. Paplano na namin ito, and hopefully hindi na ito masyadong umaba pa. Opo. Ano pong long-term na solusyon na naiisip po ninyo, Governor Rosal, para sa ganun ay wala na talagang mananatili at titira ho dyan sa permanent danger zone ng Mayon? Yes. Gaya ng ginawa natin sa Legazpi City when I was a mayor, yan talaga, wala na tayo. We were able to evacuate more than 1,000 families. No? So every time may alert level 3, hindi kailangan gumalaw ang Legazpi. No? Legazpi City. Ngayon, ito na lang, ang long term, kailangan we have to provide yung resettlement, hindi na evacuation, resettlement area, no, for these people. Pero nagkaroon kami ng initial discussion the last 2 days na kailangan trabahuin natin to because very active pa si Mayon. So ito ngayon ang long term na sinasabi natin that it's around, ganito na kasi identified ko, around 100 plus 179 sa Kamalig, then 200 plus Tabaco, then sa Malilipot ang medyo marami. So a total of 720. At least identify na natin sila. Pero willing naman ho silang sumunod sa inyo pong pakiusap na ilisan na ang lugar na yan at i-relocate na lang sila at doon na sila maghanap buhay? Ang ating mga Sabi ko nga, Opo. sabi ko nga, Aljo, it's Opo. about political will. Yes, no? sir. Opo. Nagawa yan sa ibang mga lugar. Why not dito sa 3 na lang natatitira? Pero yung mga mayors, we were able to discuss this together with OCD. May mga budget naman tayo. So kailangan lang talaga isiruin na natin ito. Hopefully, under my term, at least magawa natin ng improvement to. Wala ho bang mga naapektuhan din mga turista ngayon dyan, Governor Rosal? Maganda yung, alam mo naman ng Legazpi, medyo malayo tayo. It's about 16 kilometers. So, mas dumadami pa ako. In-expect ko na dadami pag ito full scale, sigurado maraming manonood. Okay. So, so far ngayon, ano pong mga kinakarap na problema po ng probinsya po ninyo? At baka tulong po dito ang national government. Yeah, actually, ang national government sumagot kagad through the DSWD, yung food staff natin, good for 1 week.
So kahapon nag-initial discussion kami. So ilalabas namin ngayon, i-release natin ngayon para hindi na tayo magpabalik-balik. Ano? Then before that, 2 days before that, re-release tayo for additional 1 week kung talagang mag-escalate ito. So yung mga tubig, yung mga palikuran, saka yung mga pangailangan, it will be under the rule, it will be taken care of muna ng local government unit concerned. Opo. Kumusta na po ngayon ang Bulkang Mayon na Governor Rosal? O talaga nag-alboroto? Oo. Yeah, after yung medyo bumuhos siya mga 11:30 kahapon, doon tayo na medyo nabigla kasi medyo ang sabi ng PBOX, ito yung mga tira pa nung 2023 eruption, ano? Pero nung kahapon, nag-iba yung karakteristik niya, no? May magma daw na nagde-develop. Na pag hindi ito napigilan, talagang ito ang magkakausa ng either explosion or magmatic eruption. No? Sana, ito ngayon ang talagang binabantayan natin. Otherwise, pag nag-alert level 4 tayo, we will mobilize extended 7 to 8 kilometer danger zone. Ito ang medyo malawakan. We're now seeing more than 50,000 individuals. Kasi ang tinitingnan dito ng VVOX, nirecommend nga nila evacuation na ito at ginagawa naman po ninyo 6 kilometer radius permanent danger zone surrounding Mayon. Then delikado baka maglabas talaga, mag-increase yung tendency towards a hazardous eruption, Governor Rosal. Yes, actually yun ang inaabang, gaya na nangyari ng 1997. Ano? Anyway, ngayon po, medyo maulan ngayon, kaya hindi natin makita visually ang Mayon, kaya ito medyo delikado rin yung ating lahar flow. We have a lot of deposit up there. No? Kaya tama lang na ililikas muna natin ito muna sa danger zone natin. Okay. Maliban sa pagkain, sapat naman ho ba ang mga pangangailangan ng ating mga evacuees? So far, nag-umpisa pa lang, okay pa naman tayo, Judge. Yung ating medicine, nakaantabay ng ating Department of Health saka ng ating Provincial Health Office. So far, okay naman, smooth ang aming first day. So looking forward na papasok ang ating mga tulong ng ating mga kababayan din yan, sigurado. Panawagan na lang, Governor Rosal, sa inyo po mga kababayan po dyan sa Albay. Yes. Una muna, yung mga kababayan natin na nandito sa Albay, salamat. Kailangan natin magtulong-tulong. Kailangan natin sumunod sa mga patakaran para for the safety of everyone, especially yung ating mga bata. So salamat naman at nakita ko yung kooperasyon ng mga munisipyo. Kahapon talaga nag-mobilize kagad sila maski biglaan. And sa ating mga kababayan sa Metro Manila, don't worry po, we're on top of the situation. So we're still on the alert level 3. So meaning the eruption may be in week or weeks. So nag-anticipate lang tayo for any eventuality. Thank you very much. Thank you po. Maraming salamat and Happy New Year, Governor Noel Rosal ng Albay. Thank you po. Good morning!